Kagaya ba kita na 50 years old na, matanda na, at nakapagpundar ng bayat lupa at ready na for retirement. Pero ito yung napapaisip mo ngayon kasi 50 ka na, nakapagpundar ka ng bayat lupa, pero yun lang yung napundar mo. So papaano kakasya ba yan sa retirement mo? Panoorin mo to kung papaano ko ginawa at nagawa ng paraan yung kaisa-isang property ko at ngayon pinakikinabangan ko. At ito ako ngayon, dito tayo sa Puerto Galera, ang pinaka-paborito ko lugar dito sa Pilipinas. At ninanamnam ang semi-retirement ko. Panoorin niyo po to. Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Depot. So, kung kagaya kita na 50 years old, matanda na, nakapagpundar ng bayat lupa, pero feeling mo kulang pa din yung nagawa mo, kumbaga naipundar mo. Kasi, biro mo, 50 ka na, okay, nakapagpundar tayong bayat lupa, which is very good yon kasi bihira ang nakakagawa nun. Pero pag minsan nakukulangan tayo doon, kagaya sa akin, okay, meron na akong bayat lupa, then what? Yun na ba yun? Kasi may matitira na ako pag tumanda ako. Pero hindi lang naman tirahan ang kailangan ko pag tumanda ako, di ba? So nandiyan yung kailangan ko may pangkain, may panggamot, may pambayad sa ospital. So pag minsan hindi sapat yung retirement na makukuha mo. So paano ko papakinabangan o napakinabangan yung property na meron ako? Okay, pakita natin. So itong makikita nyo na property dito, ito, inutang ko to sa BDO way back 2019. Okay, 5 years to pay, to 2024, nabayaran ko na yan. Ngayon, ang kagandahan kasi dyan, yung nakikita nyo na bahay na yan, naglagay ako ng maliit na gym, 30 square meters na gym. So, part nung kita ko do sa gym business ko na yon, yun yung nagbayad do sa property na yun. So yun yung kagandahan na kapag yung property mo, kumikita din siya. Kasi hindi lang ngayon galing doon sa sweldo mo or kinikita mo sa negosyo ang pambayad mo doon, kundi yung mismong property na yun, kumikita siya at nakakatulong sa pagbayad. Importante yun talaga, kapatid. So yun, fast forward, nabayaran ko na siya. 2024, bayad na siya. So what? Okay na, may bayad lupa na ako, di ba? Titigil ba ako? Hindi. So ito ngayon yung ipapayo ko. Dahil meron na akong property na matatawag na sa akin, ang ginawa ko, sinanla ko siya uli. Pakita natin, 2 million lang siya dati. Nung niloan ko sa BDO 2019, 2 million lang. Pero ngayon, na-approve ako, same property, 4.8 million. Sobrang nag-appreciate yung property na yon, di ba? So ngayon, nakautang ako ng 4.8 million. Anong ginawa ko ngayon sa 4.8 million? Papakita naman natin ngayon to. May pinapagawa tayong property ngayon dito. Itong property na to, minana ko yung lupa. Pero matagal yan. Pakita ko rin na talagang hindi na pakinabangan. Aso lang yung nakakulong dyan. Ngayon, pinatatayuan natin siya ng 2 units ng Airbnb style na property staycation na may swimming pool. Okay? So, yung 4.8 million na yon, yun yung panggagastos ko ngayon doon. So, eto ngayon yon. Sasabihin mo, hindi ba nakakatakot yun na tapos ka na magbayad ng utang? Ngayon, utang ka na naman. Tama ka naman. Medyo nakakatakot. Pero ito, calculated risk. Well calculated. Iko-compute ko sa inyo. Punto por punto. Okay. So, yung 4.8 million yung halaga ng property ko ngayon, di ba? So, ngayon, meron akong lupa na minana. Let's say, 2 million pesos yan. Yung lupa na yan. Yung 4.8 million, nilagay ko doon sa pagpapagawa ng property. So, given na natapos na yon, so ang halaga ngayon ng property na yun is 6.8 million, di ba? So, depende pa yan kung paano ma-appreciate ng bangko. Baka yung lupa ko, tumaas na yung value whatsoever. Pagpalagay mo ngayon na 7 million ko na isanla sa bangko kasi tumaas na yung value. Kasi hindi mo naman maisasanla yan kung magkano yung selling price. So, kung ang property mo is worth 10 million, 80% lang ng value na yan ang pwede mo hiramin sa bangko. Okay. So ngayon, yung property, lupa at plus yung pinagawa ko, let's say 7 million na ngayon yung halaga niya, 'di ba? 7 million. Isipin mo, noong una, meron ako 4.8 million lang, 'di ba? Tapos susunod, meron ako minaan ng lupa 2 million. So 6.8, pagpalagay mo 7 million yung property ng value ng dalawa na yun. So tandaan mo ha, kinocompute natin, calculated risk. So 7 million ang value ng property ng dalawa na yun. Okay, sinanla mo ngayon yung dati mong bahay at lupa para mapatayo yung Airbnb mo. So ngayon, dito meron kang 4.8, dito may 6.8 ka, pero utang to.
may utang partially. Okay, let's say, ito nga, doon na tayo sa worst case scenario. Worst case scenario, pagka-utang, pagka-gawa ng property, hindi mo kagad na nabayaran, na-elite to. Na-elite. So, nawalan ka ba ng property? Oo, nawalan ka. Pero yung value ba ng property mo, nagbago, bumababa? Hindi. Kasi bakit? Kasi dito, dati 4.8 lang yung property mo na halaga plus 2 million. Dahil inutang mo to, pinagawa mo rito, eto ngayon yung 2 million, naging 6.8 million na yung value niya. So, pareho pa rin. Worst case scenario, na elite to, pero pareho pa rin. So, what I mean is, sinisimulan ko sa kwento na worst case scenario mo rito, tabla. Tabla. Okay? So, at least hindi ka na matatakot. Wala talaga literal na mawawala sa'yo. Okay. Kung tabla yung talo mo, ano yung panalo mo? Okay. Unang panalo mo, hindi mo pa rin nabayaran. Hindi mo pa rin nabayaran. Kumbaga, hindi mo natapos. 10 years to pay. 5 years. 5 years. Imagine mo, 5 years, nakapagbayad ka. Tapos hindi mo na kaya magbayad. So, paano ka nanalo dun? Maiilit din ng bangko yan. Mananalo ka pa rin. Bakit? Kasi, doon sa 5 years to pay mo, meron kang naipundar na tinatawag natin na equity. Yung equity, naghuhulog ka ng, di ba, naghuhulog ka ng utang mo. Part of it, napupunta doon sa equity na sinasabi ko. Pero, hindi porket 10 years to pay yan at 5 years ka na nakabagbayad, 50% yung equity. Iba kasi ang computation ng equity, lalo na sa loan. Lalo na dyan sa mga property loan, sa housing loan, yung first few years, halos 90% dyan mapupunta sa sa bayad mo ng interest lang. Makaliit lang ang capital niyan. So yung capital na maibabawas doon sa hulog, yun yung equity. So let's say, sa 5 years na paghuhulog mo at 10 years to pay yun, pagpalagay mo may 30% ka ng equity dyan. Let's say 30%. So let's say ngayon yung property halaga niya 10 million na. Kunyari lang 10 million. So halagang 10 million yan, may elite na, may 3 million kang equity dyan. So yung 3 million equity mo, it's either yun yung ibebenta mo sa ibang tao or yung tinatawag na pasalo. So pwede mong ibenta yung 3 million na yan para ibang tao na lang ang magko-continue. Ngayon, yun yung sasabi ko, yun yung panalo mo, yung 3 million mo na yun. Nung una, may 4.8 million ka na property. So hayaan mo na lang mailit. Okay, hayaan mo mailit to 4.8 million mo na to, yung una mo property, pero nagkaroon ka naman ng 6.8 million, di ba? Na property rito sa yung Airbnb mo. Tapos, wala na choice, maiilit to. Pero pag nailit to, mabebenta mo pa siya ng 3 million base doon sa equity na sinasabi ko. 'Di ba? Kasi nakapaghulog ka na. So yun yung medyo panalo ka. Kasi may nakuha ka pa rin eh. Yung 6.8 million mo na andun pa rin. Kasi yung inutang mo sa bahay mo, na-convert mo ng asset na 6.8 million din ng property. So, nandun pa rin, intact pa rin yung asset mo plus may 3 million ka. Okay, ito yung panalo mo. What if na yung Airbnb mo yon was enough, yung kita niya enough para bayaran yung utang mo? At what if na yung Airbnb na yon sobra pa yung kinikita niya? So sa pambayad nung utang mo. So ang maganda nun, pa-retire ka na, di ba? Ang naipundar mo 4.8 million na property. Pero ito, kaya mo pala ulitin yung cycle. Uutang ka uli ng property na kikita ng pera na magbabayad ng utang niya, tapos may sobra pa. Ito, nandito ka pa sa wala ka pang retirement kasi 50 ka pa lang eh. 'Di ba? Ayaw mo pa mag-retire. So, ang kagandahan dito, mapapabilis ngayon yung proseso nung leverage na sinasabi ko. Dati, it took you 20 years, 15 years para makakaroon ka ng property mo, hinulug-hulugan mo. Pero ngayon, yung second property mo, kaya mo bayaran in 5 to 10 years kasi kumikita yung property na yun. So yun yung maisi-share ko sa inyo kung paano mo mapapabilis. Let's say 50 years old ka na, kagaya ko, gusto mo na magretiro, gusto mo na magbakasyon, anong gagawin mo? Hindi ka pwede kung kailan ka tumanda, magre-retire, saka ka mag-iisip kung paano ka kikita. And, pero doon sa, yung kinuwento ko sa inyo, pero sa kumita ka, may maiiwan ka pa sa mga anak mo. Last but not the least, yung kwento ko na yon na isang property, anong pipigil sa'yo para iutang ulito yung bago mong property? Iutang mo ulito para makabili ng panibagong property. And so on and so forth. Tapos ang mangyayari, what if lahat na elite?
okay, lahat mailit pero may isang property dyan, yung huling-huling property na binili mo galing doon sa inutang mo, ang hindi mo na isanla. So, ganun lang. Dito mo mapapakinabangan yung leverage. And I hope, wag nyo ma-misconstrue na financial expert ako. Hindi ako ganun. Ang kinukwento ko sa inyo, street smart ako eh. Lahat ng natututunan ko, kinukwento ko sa inyo. Yung mga natutunan ko na yan, sa kalsada ko natutunan yan, sa experience ko natutunan yan. And unfortunately, pati mga pangit na experience, kinukwento ko sa inyo para wag nyo na pagdaanan yung mga pangit na pinagdaanan ko at yung mga magaganda kong ginagawa ngayon na tularan nyo para mas mapabilis ang pag-asenso nyo. Ako po si RP ng Jim T. Gandang araw po.